or YouTube or other social media platforms. Na dito kami para i-announce yung pag-umpisa ng pagsampa ng mga kaso laban kay Congressman Ace Barbers dahil sa mga sinabi niya tungkol sa amin na nakakapanirang bully. Ito po ay final sa Quezon City kaninang hapon. So, kami po lahat dito ay we feel we have been wronged and we in fact have embodied itong mga nangyari, yung mga sinabi niya, yung paninirang mga sinabi, at yung tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila sa amin, na tuloy-tuloy pa rin ang damage na ginagawa. Hindi lang sa amin, kundi pati sa aming mga kapamilya, pati sa mga kaibigan. Ang peligro na ipinipresenta ng kanyang mga sinabi sa amin, hindi lang sa mga reputasyon namin, pati sa health namin, mga iniisip namin tungkol sa sinabi nila, sa mga potential backlash, sa potential outcomes ng kanyang mga sinasabi, potential matters that can be brought up. Hindi lingid sa aming atensyon o kaalaman ng apik ng fake news ay tinitake up na pati ng ehekutibo. Hindi lang po ito nasa legislature, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the press secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco vlogger, pogo vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dine-demonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon nito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Hindi pwede tayong manahimik dito at kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinion ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng mamahayag ng malaya. So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, kami mga meron kami sarili-sarili mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ng mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible.
Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers. At sinabi niya ito, hindi lang sa isang maliit na grupo, kundi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Krappler. Na ako pa hin-headlines ng Krappler noon. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco-vlogger at pogo-vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko. Katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me. The gift of a good name. Ang mga tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. No? So, that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Si Ms. Joey Cruz. Hello. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi, especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang punan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin natin reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung mararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto naming itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayong gabi na to, ay papaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila po ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers. At eventually nga, ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun, ay kami. Masakit po na matawag na gano'n, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka nung ganun-ganun lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi, o every time na meron silang tinuturo, na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga thinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At
para na rin dun sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Sir Gian. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Itong ginawa namin, ito yung katugunan sa panalangin ng sambayan ng Pilipino na manindigan laban sa mga opisyalis ng gobyerno na walang ginawa kundi walang habas na salaulain ang karapatan ng maliliit sa lipunan tulad natin. Itong pagsasampa namin ng kasong libelo na tinutukoy sa Article 355 ng Revised Penal Code. Ito ay isang babala na hindi komo ikaw ay humahawak ng isang posisyon ng kapangyarihan, kaalyado ka man ng Malacanang, hindi ka namin aatrasan. Ito po ang paninindigan ng taong bayan na kasalukuyan namin nire-representa. Itong pagsasampa namin ng kaso, hindi po para sa amin lamang. Kung hindi, ito ay kahulugan, simbolo ng kaapihan na nararamdaman sa araw-araw. Kung papaano tayo binababoy, kung papaano tayo pinagnanakawan. Ayaw nila na tayo ay nagsasalita. Ayaw nila na naghahatid tayo ng impormasyon. At ayaw nila na nadadala natin ang sambayan ng Pilipino sa pagmumulat sa katotohanan na ang Administrasyong Marcos, kasabwat itong pinsan niya na si Martin Romualdez, sila po yung mga magnanakaw na tumatangay ng ating kabang bayan. Patuloy po tayong nagsasakripisyo, naghahanap buhay, nagninegosyo, nagbabayad ng buwis para lamang mayroon silang lulustayin. Tama na po. Maawa na po kayo sa sambayan ng Pilipino. Kahit po maliit na kaso, itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating hukuman, mapipilitan po kayo na patunayan ang lahat ng akusasyon na ipinaparatang ninyo sa amin. Saan ka ba nakakita na ako'y ibinuwis ko ang buhay sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot? Sukdulan, ipagpalit ko ang kinabukasan, hindi lamang ng aking sarili. Nawasak ang aking karir, nasakripisyo ang aking pamilya. Tumayo ako para sa katotohanan, para lamang matigil yung pagtatanim ng iligal na droga, yung pambababoy sa karapatan ng mga inosenteng mamamayan. Katuwiran ko nga noon, tanda ko sa conference. Kung gusto nating maitama yung mga nakagisnan nating mali dito sa PIDEA, mag-umpisa sa ating mga opisyal, sapagkat yung mga tao natin, sumusunod lamang yan sa atin. Walang kinakailangan na magpalaya tayo ng 10 kriminal. Huwag lamang tayong magpapakulong ng isang taong walang kasalanan. Kaya ito hinahamon ko si Congressman Barbers. Sa pamamagitan ng kasong isinampa namin laban sa kanya, ito ang tamang pora para makita natin kung paano irespeto ang karapatan ng bawat isa. Mapaakusado ka man o mapakomplainan ka man. Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, galun din sa mga pogo. Ilabas mo lahat yan. Yung sinasabi mo na kami ay swelduhan, nakikinabang sa negosyo ng mga sindikato na yan, ilabas mo ang ebidensya mo, hindi yung puro ka ngak-ngak. Sir Mark Lopez. Kanina po, may pinost ako na na-inspire ako kasi ni Dr. Lorena, no? Na meron siyang quote na binanggit nung isang araw. This quote was
made by Edward Snowden. And it said that when exposing a crime is now treated as a crime, we are ruled by criminals. Alam niyo po, ang nakaharap niyo dito, mga ordinaryong mamamayan, mga professional po, may kanya-kanyang endeavor sa kanilang mga buhay. But ang common denominator po namin is that we are citizens of the Republic, merely expressing our voice, our sentiment, our opinions on issues of national interest. And nakakapagtaka po na bakit kami pinag-iinitan ngayon ng mga nasa gobyerno dahil po sa aming pag-express ng aming sentimiento. Nakakapagtaka po bakit kailangan nila kaming i-drag sa isang hearing at gusto nilang palabasin na iniimbitahan kami, pero bakit kami pinipilit? At yun nga, hindi na nila maiwasan, sila na mismo, sa kanilang mismo ng bibig nang gagaling, na kami daw po ay narco-vlogger, pogo-vlogger, sa kanila po nanggaling. At yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon. Kasi nga po, parang nagkakagaguhan eh. Para po yatang kami ng mga ordinaryong mamamayan na gusto lang naman namin ng isang matinong gobyerno, gusto lang naman namin na, I think, ang ano po dito is that kahit anong kulay namin, kahit ano po ang aming political leaning, iisa lang naman po talaga yung gusto nating mangyari. At yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Kaya nga po kami nagsasalita, kaya po kami nag-expose ng mga problema sa gobyerno, kaya po namin sinasabi na merong itong issues, kaya po namin hina-highlight. At hindi naman din po nanggagaling sa amin yun. Kami rin po ay bumabase lang din naman sa mga nalalaman namin sa paligid-ligid, sa mga nire-report din, sa mga nakikita natin mismo sa gobyerno, di ba? Hindi naman po namin iniimbento ang mga sinasabi namin. Hindi naman po namin yung ginagawang parang ano lang kami, parang mga kwentong barbero. Kaya po ito ngayon, itong ginawa namin ngayong hakbang, laban kay Congressman Ace Barbers, kasi lumalabas po, siya po yung nagiging siya po yung parang nagiging purveyor ng fake news. Lumalabas po, siya po ang nagkakalat ng ng balita o ng issue na wala naman po siyang pinangahawakan. At kami po yung naapektuhan. Kami po yung tinarget. Ako po mismo, personal, in public, in-identify niya. At sinabihan niya pa ako ng isang homophobic slur. Wala naman problema yun eh. Kaya na sinabi din niya na wala rin problema kung tawagin silang stupido. Lalo na ho siya. Pero, yung sabihin niya po na kami, itong mga nakaharap dito, pinabayaran, pinapatakbo, at may sinusunod na programa ng isang sindikato o ng isang grupo na para po kami ay gawing ahente ng pagbagsak o pagsira sa gobyerno. At parang foreign agents pa kami, sinasabi na kami po ay espiya ng isang foreign entity. Ang lupit naman po siguro nun, at hindi naman po talaga tama yon, lalo na po sa isang katulad ni Congressman Barbers na isang public servant. Abuse of authority na po yun, yung ginagawa niya. Abuso na po yun, at ang kinakalaban niya na po ay yung ordinaryong mamamayan na actually, yung kapangyarihan niyang ginagamit ngayon, sa amin lang din naman galing. Sa atin lang naman din po galing yan. Kaya, ito pong hakbang na ginawa namin ngayong araw na ito, tama po yung sinabi ni Attorney Trixie, ito po yung tamang paraan, ito rin po yung para ipakita namin sa katulad ng stupidong mga congressman na yan, na ito po ang mga avenue na pwede niyong gawin kung kayo ay naagrabyado. Meron na po tayong mga batas, meron na po tayong mga laws na pwede na pong nating gamitin, pwede po nating po yan, pwede po nating i-invoke yung mga yan kung tayo po feeling natin na agrabyado tayo.
lalo na po sa mga paninirang puri. So, binabalik lang namin sa katulad ni Congressman Barbers yung ginagawa nila at ginagawa namin at pinapakita namin sa pamaraan na ito, sa pagsampa ng kaso sa kanya, laban sa kanya, na ito ang paraan. Ito ang tamang daan. Ito ang dapat gawin. Kasi inakusahan nyo kami. Sinasabihan nyo na kami ay narco, kami ay pogo vloggers. Kaya dapat, kung meron kayong ebidensya, dapat nagsampa kayo ng kaso. Di ba? Ang nakakapagtaka kasi, bakit kailangan gamitin nyo yung hearing sa House of Representatives, dyan sa TRICOM, para ungkatin nyo yung issue na yan. Kung kayo mismo confident, ikaw Barbers, kung ikaw mismo confident na meron kang pinanghahawakan, bakit hindi ka magsampa ng kaso? Kung ikaw at tinamaan sa paninirang puri na ginawa namin, kung meron sa mga congressman na naapektuhan sa mga sinasabi namin, ba't hindi kayo magsampa ng kaso? Bakit nyo kailangan daanin dyan sa ganyang hearing? So yan po mga kababayan, no? Yan po lang yung gusto namin maging mensahe dito sa aming ginawa. Na kami po, dahil ordinaryong mamamayan, meron po din kami dapat karapatan na ipagtanggol ang aming sarili. At ito nga po ang aming gagawin dahil ito ang naaayon. At ito ang sinasabi ng batas. Maraming salamat po. Coco. Sir Coco. Hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Coco Locoy. Ako po yung nakapangalan sa dyaryo na Manuel Mata Jr. So, siguro wala naman sa amin dito na gusto na sa amin, walang may gusto dito na kami yung tinatawag na narco-vlogger. Tinatawag na pogo vlogger, anti-Pilipinas, China. Actually, itong mga from the government, tinawag na nila sa amin, makapili, tinawag kaming pro-China, traitor sa Pilipinas. Pero, dahil kami, alam namin na pag pumasok kami sa usaping politika, it means, may kasabihan tayo na if you cannot take the hit, get out of the kitchen. Pero since gusto pa rin namin ipaglaban ang sa tingin namin nakakabuti sa Pilipinas, ay pinaglalaban pa rin namin. Nandito pa rin kami. Sa akin lang, kung hindi mo kaya ang kritisismo ng mga tao, if you cannot take the hit, get out of the kitchen. The moment na pinasa nila yung kanilang certificate of candidacy, alam nila na ang mga tao ang boss nila. At katulad sa isang kumpanya, ang boss mo may karapatan niyang i-criticize ka sa ginagawa mo. So, hindi kasi pwede, ang hirap pangalagaan ng reputasyon. Sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, isang mali mo lang, sira na ang reputasyon mo. At lahat kami dito, pinapangalagaan namin yung reputasyon araw-araw, hindi lang para sa amin, kundi para sa pamilya namin. Sabi nga ni Doc Loring, ayaw namin madungisan ang pangalan ng mga pamilya namin. Lalo na sa administrasyon na to, na ang hirap mabuhay ng tama, kailangan mong magdoble kayod. May mga tao na gumagawa na ng masama para lang mabuhay. Pero kami, ginagawa namin yung tama kahit mahirap. Pinapangalagaan namin yung reputasyon namin kahit mahirap. Sa administrasyon na to na sobrang hirap. Kaya hindi kami papayag, hindi ako papayag. Nasisiraan niya yung reputasyon na ang tagal kong pinangalagaan. Pinangalagaan ng mga ninuno ko, ng magulang ko, ng mga kapatid ko. Hindi ako papayag. Una, hindi kasi nila pwedeng masabi na hindi kami tinatarget. Kasi, kung gagawa lang pala sila ng pulisiya, kung gagawa lang pala sila ng guidelines, bakit pinipilit nila kami? Wala bang ibang vlogger na pwedeng magbigay sa kanila ng idea? Diba? Kung gagawa lang sila ng guidelines. Si Kong Geraldine, sabi niya, nag-research sa labas. Diba? Nagtanong-tanong na siya. Kung ganun ka-importante ang opinion namin, makipag-usap siya sa amin. We can provide our opinion outside the Congress na alam namin na kapag nasa Congress, ay ginagamit nila, nagpa-power play sila. So ngayon, kung ganun talaga ka-importante ang opinion namin, they can talk to us saan gusto nyong venue. At bakit kailangan pa, kung polisiya lang pala yan, bakit, sabi ni Kong Gutierrez, mananagot? Policy? Gagawa lang tayo ng policy, mananagot kami? Diba? So hindi nyo pwedeng sabihin, kasi pinipilit nyo kaming pumunta dyan. Gagawa lang naman tayo ng policy. Ang daming mas maraming mga following ng mga vloggers. Hindi lang political vloggers, kahit sa showbiz at sa ibang mga larangan ng vlogging at content creation, maraming nangyayaring fake news. Maraming nangyayaring siraan. Diba? So, hindi ko maintindihan kung bakit nila pinipilit na kami kung hindi pala kami targeted. Diba? Pag wala bang kritisismo, pag wala lang bang kritisismo, saka lang kayo makakapagtrabaho? Pag wala bang kritisismo, saka lang kayo makakapag-isip kung anong makakabuti sa Pilipinas? The moment na pinasok nyo ang gobyerno, dapat alam nyo, dapat nilakasan nyo na ang loob nyo. Kami nga, itinawag nyo ng lahat-lahat eh.
Pero hindi kami naging iyakin. Again, kung hindi nyo kaya ang sinasabi ng taong bayan, na ito na lang ang way para ma-express namin yung mga nararanasan namin araw-araw, yung hirap na pangalagaan yung reputasyon namin. Di ba? Nahihirapan kami. So, ang way namin para ma-express yung aming paghihirap araw-araw ay sabihin sa inyo na, hoy, nahihirapan kami. Isipin nyo naman kami. Pero kami na nagsasabi na nahihirapan kami, gusto nyo pa kaming patahimikin. Gusto nyo kaming ikulong, i-contempt. Tama ba yun? Binabayaran namin kayo para alagaan kami. Hindi para sikilin kung anong mga karapatan namin.